umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-3 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagtulong. Inamin ko sa mga pamilya ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin makapangyarihan, ang pananampalataya pag-asa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusulin, pati yung malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ang dakila, kaya tayo'y natutuwa. Lumilapit tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip, na tayo ay natuwa. Masasiyang nagsiyawin, ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila ng higit. Dakila ang masasabi, ang bihirang ginawa, kaya naman kami ngayon tagalakay di kawasan. Kung paano inulan yung mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami po naibalik. Silang mga nagbubukid na natanim na may luha, ngayon na magaling, masasaya at natutuwa. Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsiyayro, dala'y pinig na nanangin,
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinaw niyang napapakitunguhan ang mga mamang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitamito tayo. Si Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay galing kay San Marcos. Magpuli sa iyo. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nung maalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya naroon si Jesus ng taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag na nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tuminding ka, ipinatatawag ka niya. Piniwaksi niya ang kanyang balaban. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Pumayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pannalig." Noon, di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Hindi siya. ka namin, Panginoon Jesus. Magsiupo po tayo. Naman kong kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat.
sa Tagalog ko. Basta maintindihan niyo ako. Pag hindi niyo maintindihan, siguro just pretend. Okay. Ang ganda talaga ng gospel natin. Parang kwento pang bata, no? Si Bartimeo para sa katisismo niya. Pero ang ganda talaga ng kwento natin. Ang ganda ng gospel natin. Kasi sa gospel natin, ngayong umaga, ang dami ng mga simbolo sa kwento ni Bartimeo. Ang daming simbolo. Nakasan mo ang iyong loob, tumindi ka, ipinatawag ka niya. Para sa atin yan. Hindi lang para kay Bartimeo, para sa atin yan. Para sa ating lahat. Hindi lang para sa isang bulag sa mata. Para sa atin yan. Gusto ko talaga ang kwento ni Bartimeo dahil sa napakaraming turo para sa ating buhay. Halimbawa, napansin niyo ba, papagalingin ni Jesus ang bulag? Sigurado yan. Pero kahit bulag siya, ang gusto pa rin ni Jesus ay siya ang lalapit. Hindi nakakakita si Bartimeo, kaya ina-expect natin si Jesus ang lalapit sa kanya. Siyempre, hindi pala. Si Bartimeo ang dapat lumapit. At may kaulugan niyan, si Bartimeo ang kailangan lumapit kay Jesus. Kaya ang tawag ng gospel ay para sa atin. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ikaw, lakasan mo ang iyong loob at lumapit ka kay Jesus. Kasi tinatawagan ka. Isa pang halimbawa, napansin niyo ba? Ang nakasulat sa ating gospel ay iniwaksi niya ang kanyang balabal. Ibig sabihin, iniwan niya ang lahat ng kanyang material na bagay. Simbolo yan ng lahat ng mga bagay na nagpapaalipin sa atin. Ang mga masasamang ugali natin sa buhay. O kaya ang galit natin paminsan-minsan. O yung material. Iniwan ni Bartimeo ang lahat na yan kasi paglalapit siya kay Jesus, tunay na magbabago yan. Hindi lang sa salita. Pero kailangan makikita yan sa gawa. Hindi lang pwede sa salita. Iniwan niya ang lahat. Paglalapit kay Jesus, kailangan iwan din natin ang lahat na nagpapaalipin sa atin. Isa pang halimbawa sa gospel natin, pinagalitan si Bartimeo. Pinagalitan siya ng mga tao doon. Napansin niyo ba? Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatataimik. Parehas yun sa mundo natin. Parehas sa mundo ang turo ng simbahan. May ipit paminsan-minsan ang turo ni Jesus. Totoo yan. Kasi hindi pwede mga salita lang. Kailangan may tunay na pagbabago sa ating buhay. So tandaan natin ang 8 mapalad ni Jesus. Matthew chapter 5, no? Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsusunod sa karuan ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Pwede kong ituloy ang pagpaliwanag ng ating gospel na yun sa pamamagitan ng napakaraming halimbawa para patunayan na may tama sa ating buhay. Tinatamaan ako, tinatamaan kayo. Sigurado yan. Pwede kong ituloy yan para patunayan na hindi lang si Bartimeo ang pinagagaling ni Jesus, pero pati rin kayo. Kasi siguro hindi naman kailangan. Naalala ko ang isang sundalo noong World War II. Naging sikat siya sa amin, sa France. Kasi nung nasa training pa lang siya, hindi salya ng kanyang kasama at pinasabog yung isang granada. Naging bulag siya. Bulag at nawala siya ng 2 kamay. So wala siya magawa sa buhay. Mukhang wala nang mangyayari sa kanyang buhay. Pero dahil sa kanyang pananalig sa Diyos at dahil hindi nawala ang kanyang pag-asa, nagkaasawa siya. Nagkaroon siya ng 5 anak at naging founder siya ng isang foundation para sa mga handicapped. Siya ang kailangan ng tulong. Pero siya ang naging tagapagbigay ng tulong. Hindi naman gumaling ang kanyang mata. Hindi biglang nagpakita si Jesus sa harap niya tapos pinagaling siya. Hindi. Naging bulag siya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Pero marami pa rin ang bunga ng kanyang buhay. Baka nanatiling bulag ang mata ng kanyang katawan,
pero magaling na magaling ang mata ng kanyang puso. So, paano ang puso ng ating mata? Dapat tulad ni Bartimeo, ang mata natin, yan ang magagaling. Kaya hindi lang si Bartimeo ang pinagaling ni Jesus, pero pati rin tayo. Hindi lang si Bartimeo ang pinagaling ni Jesus, pati rin ako, pati rin kayo. Hindi lang magandang kwento yan, ha? Talagang may tama sa ating buhay. May kahulugan ang kanyang pagaling. So ang turo ni Bartimeo ay, 1. Naasan mo ang iyong loob, tumindi ka, ipinatatawag ka niya. Ibig sabihin, kumilos kayo at lumapit kayo kay Jesus, hindi lang sa salita, pati rin sa gawa. 1. Kilos. 2. Iniwagsin niya ang kanyang balabal, iwan ninyo ang lahat ng nagpaalipin sa inyo, sa inyong buhay, mga sasamang ugali, galit, mga material. 2 beses na ang espiritual ay naging pangalawa. Yan. Iwan natin yan. 2, kalayaan. 1 kilos, 2, kalayaan. 3, pinagsabihan siya ng mga tao at pinatataimik. Huwag kayong matakot sa reaksyon ng ating mundo. Matatagumpay ang kabutihan. Matatagumpay ang Diyos. Sigurado yan. 3, katapangan. Yan ang turo ni Bartimeo. Hindi lang salita ang pagbabago, kundi buhay. Kilos, kalayaan, katapangan, mga naman kong kapatid, lakasan nyo ang inyong loob. Tuminding kayo, ipinatatawag kayo ni Jesus. Amen. Masitayin mo tayo. Pinasisila ng mahabaging pagtugon ni Jesus sa pakiusap ni Bartimeo, magdulog tayo ng ating mga kahilingan sa Kanya para sa mga pangailangan ng lahat ng mga tao, lalo na para sa mga higit na kailangan ng kanyang habag. Maging tugon natin, Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Para sa buong pamayanan ng mga mananampalataya, nawa pahalagahan
ito ang araw-araw na pagrorosaryo at gawin itong mabisang kasangkapan para itaguyod ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakaunawaan sa lahat ng pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng kaparian, nawa sila ay manatiling may maawaing puso tulad ni Jesus sa mga taong tulad ni Bartimeo na tumatawag sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Para sa mga bilanggo, nawa ang buhay nila sa pigitan ay maging pagkakataon para sa kanila upang makatagpo si Kristo, magsisi sa kanilang nagawang pagkakasala at patuloy na makalasap ng pag-ibig at habag ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Para sa mga biktima ng mga krimen, nawa makatagpo sila ng lakas at kapayapaan sa pag-ibig at habag ng mga taong nakapaligid sa kanila at mapatawad ginawa nila ang nakasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Para sa mga tumutulong para sa kapakanan ng mga bilangguan, nawa magtagumpay sila sa paglalapat ng katarungan sa buhay ng mga bilanggo at mga biktima ng krimen. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Para sa ating lahat, nawa ang taon ng mga dukha ay magbukas sa ating mga mata upang makita ang mga pangangailangan ng ating kapwa at sila man ay makakita kay Jesus sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Tahimik namin ipanalangin ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin kayo sa aming kapwa. Panginoon, salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig at habag. Sa pamamagitan ni Mariang Reyna ng Santo Rosario, ang buhay namin naway maging salamin ng mga katotohanan dinarasan at pagniningalayan sa debosyon ito. Ikaw na nabubuhay at nag-aari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang bagay natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagpinawa ng Panginoon, ito pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin, lumikha at ipahayin mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod at aming kinagampanan ay kumandong sa iyong lalong ikalangan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tibo. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, ito na lang marapat na ikaw ay naging pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang buwan kapiling ng mga lahat na umira na iyong likha. Siya ay sinubong para kami sa giping palayain, kaya siya kinalingan ng makalagay, nalaging kanyang inangtuto sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hinago niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtisan niyo lahat sa Diyos ang kanyang mga kamay upang mabakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga buhay na nagsisiyawin at papulik sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan. Ginawa kanyang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga agad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagpagawa't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Pagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, at ni Santoyo, naming Obispo at Tagapagpapalyan. Alalahanin mo din ang mga kapatid na minahimlay nang may pagasan sila muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paginapatin kami lahat ng magkasaros na iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng makalagay ng Maria na ina ng Diyos na kanyang ng puso ng si San Jose. Kaysa ng apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, ay pangdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikalawanggan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papurihan sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas ko. Masama pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at hilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala namin pinanalabikan ng dakilang araw ng pagpapakayaan ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwagan ng mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa ganupin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay naroon lang ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, maging lubos na ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piling mong banal. Upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makakatanggihan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating kasanin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong. Bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, magkaroon kung sana ng maayos sa pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at nagkapalig loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon kung sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halip na kalingahin, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at puniin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Paituro na ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na hulugan ng buhay, makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpalain Diyos niyong pag-abisan kapayapaan ni Cristo. Salamat sa Diyos.